Baha at buhawi sa ilang lugar habang sobrang init sa iba pa ang naging kalbaryo ng marami. Unahin natin ang mga baha sa Davao City kasunod ng malakas na pag-ulan. Sa barangay Toril ng Lungsod, naunsyami ang outing ng ilang dumayo sa ilog nang biglang rumagasa ang baha. Natangay ang ilang gamit habang may iba namang stranded at wala nang nagawa kundi hintaying humupwa ang tubig bago makatawid. May umapaw ring ilog sa barangay Tamayong kaya naranasan din ang pagbaha. Buhawi naman ang nanalasa sa bayan ng Dato Montawal sa Maguindanao del Sur. Nawasak ang ilang bahay kaya nagkalat ang mga kahoy at natuklap na yero. May mga nabuwal ding puno. Bago niyan ay umulan muna ng malakas ayon sa mga residente. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan at buhawi ay epekto ng localized thunderstorms at easterlies. Samantala, posible namang maulit bukas ang malalakas na ulan at matinding init. Kanina, nakapagtala ang Pag-asa ng 47 degrees Celsius na heat index o damang init sa Apari, Cagayan. Nag 45 degrees Celsius sa Puerto Princesa, Palawan, 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, habang 43 degrees Celsius sa Pasay City at ilang probinsya. Posibleng ganyan din kainit sa ilang lugar bukas Sabado de Gloria. Asahan ng 44 degrees Celsius sa Puerto Princesa at Aborlan, Palawan, pati sa Rocas Capiz. 43 degrees Celsius naman sa Iloilo City, San Jose Occidental, Mindoro at Pasay City. Maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke ang ganyang init. Kaya ugaliin po ang pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa initan. Gayunman, base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bandang tanghali at hapon sa Northern Luzon, ilang bahagi ng Mindanao o Mindoro provinces, Leyte, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Caraga. Posible ring maulit ang localized thunderstorms sa Metro Manila. Mga kapuso, dinagsa dahil lalong espesyal ang araw ng Simba ng Quiapo ngayong Biyernes Santo. Sa kabilayan ng pag-ulan kaninang umaga at init sa loob ng simbahan. At live mula roon nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Emil, Maris, narito pa rin ako sa harapan ng Quiapo Church at yung pong mga nakikita nyo sa akin likuran, yan po yung mga kababayan natin na nakapila at naghihintay na makapasok sa loob ng simbahan para makapagpahid ng dala nilang panyo o kaya ay maliliit na tuwalya doon po sa krus na nakapwesto sa harapan ng altar. Pero bago yan, bandang alas 5 ay lumabas na po yung Santo Entierro. Ito po yung pinoprosesyon ng imahen ng pumanaw na Jesus at ito po ay inililibot na sa mga kalsada sa paligid ng Quiapo Church. Umulan sa umaga at sobrang init sa tanghali. Pero hindi ito alintana ng mga nagsimba sa Quiapo Church ngayong Biyernes Santo. Dama ang maalinsangang panahon sa loob ng simbahan sa 3 oras silang pagsariwa at pagdinilay sa 7 huling wika ni Jesus. Ang pamilya Mariano sa Quiapo Church tinapos ang pagbisita sa 7 simbahan na panata nila kapag Semana Santa. Dito lang po tayo umuhugot ng lakas. Dito lang po tayo humihingi ng kung ano yung mga pangangailangan natin. Wala naman tayong mga asahan kundi inasa taas. Panginoong Jesus, yun lang, wala na iba. Sinundan ang 7 last words ng misa. Sa pagtingin natin sa krus, pagtingin natin sa Kanya, makita natin na ito yung dinanas ng Panginoon dahil sa Kanyang pagmamahal sa amin, sa ating lahat. At nawa sa pagtingin natin at pagninilay dun sa dakilang pagmamahal na iyon, itulak tayo para tayo naman ay magbago, maging tapat sa Kanyang pagmamahal. At ng prosesyon ng Santo Entierro o imahen ng pumanaw na Jesus. Kasama rin ang imahen ng Madre Dolorosa o mahal na inang nagdadalamhati at imahen ng San Juan. Pagkatapos ng pagpapakasakit ng Panginoon, may muling pagkabuhay. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon ang paalala sa atin, yung Diyos na buhay para sa ating lahat. Nawa, sa panahon ding iyon, tayo rin ay mabuhay na para sa Kanya.
Maris, alam mo, bago yan, kaninang madaling araw, nagkaroon din ng prosesyon yun namang Poong Nazareno. At inilikot yan sa paligid ng simbahan at tinataya daw na nasa 700,000 yung sumama sa prosesyon at maging yung dumalo sa mga misa. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Quiapo Church. Maris? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sa Pampanga naman, nasa 20,000 ang sumaksi sa Senakulo kung saan may naganap na pagpapapako sa krus. Nakatutok si Chino Gaston. Hudyat ng huling yugto ng Senakulo ang pagpasok ni Ruben Enaje bilang Hesukristo sa crucifixion site sa Kutod, San Fernando, Pampanga. Sa ilalim ng tirik na araw, ilang beses siyang nadapa. Bago tuluyang makarating sa krus, pagkatapos ay ipinako ang mga kamay at paa ni Enaje sa krus, panatang kanyang tinutupad sa nakalipas na 35 taon. Nang matapos ang pagsasadula, sinundo ng mga emergency medical team si Enaje para gamutin ang kanyang mga sugat. Hindi ko pa masabi sa ngayon. Kung sa susunod na taon, wala pang makita. Ay, ewan ko na lang po. Basta kaya nakatawang ko. Taon-taon ginugunita ang kamatayan ni Cristo dito sa Kutod, San Fernando, Pampanga na nagsisilbing paalala hindi lamang sa mga taga rito kundi maging sa buong sambayanan tungkol sa mga aral na makukuha sa kanyang buhay hanggang sa kanyang kamatayan. Sa taya ng lokal na pamahalaan, umabot sa 20,000 ang sumaksi sa Senakulo ngayong araw na nagsimula sa paglakad ni Enaje ng higit 1 kilometro. Kasama sa mga nanood ang ilang dayuhan. Very interesting. Never saw something like that before. Faith is super strong. People can sacrifice themselves to this extent. Dati nang sinabi ng CBCP na bagaman hindi nila kinukundina, hindi rin nila iniendorso ang pagpapapako sa krus. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Handa raw depensahan ng China ang anilay soberanya nito sa South China Sea, kabilang ang Ayungin Shoal ayon sa Chinese Defense Ministry. Kasunod yan ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maglalatag ang Pilipinas ng mga hakbang laban sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Pinakahuli sa panggigipit ang agresibong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas. Gate ng China may legal na basehan ang soberanya nila sa Spratly Islands at dapat na umanong itigil ng Pilipinas ang pangaudyok at panghihimasok. Inalmahan naman ito ng Defense Department. Nakikita at alam daw ng mundo na hindi Pilipinas ang naghahanap ng gulo. Hindi raw mananahimik at susuko ang Pilipinas. Nauna na rin niyang iginiit ni Pangulong Marcos. Nakipag-ugnayan na rin aniya ang Pilipinas sa mga kaalyado sa international community na nag-alok na ng tulong. Nagbuga ng mahigit 18,000 tonelada ng asupre o sulfur dioxide ang Bulkang Taal kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, ito ang pinakamataas na tala ng pagbuga ng taal ng asupre ngayong taon, pero wala namang namataang volcanic smog o VOG sa Taal Caldera. Pabala ng PHIVOLCS, mapanganib ang mahabang exposure sa asupre na maaaring magdulot ng irritation sa mga mata, lalamunan at baga. Pero sa Tagaytay City, higit na pinroblema ang malakas na ulan. Light to moderate naman ang traffic situation sa Tagaytay. Sa Boracay naman, pahinga muna sa party ang mga nagbabakasyon, lalo't bawal muna ang malalakas na musika. Kaya taimtim din ang mga paggunita roon sa Semana Santa. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Lalong payapa ngayon ng malaparaisong Boracay sa gitna ng pagbabawal sa malalakas na musika sa buong isla mula alas 6 ng umaga kanina hanggang bukas Sabado de Gloria. Sa ilang lugar ay naririnig tradisyonal na Via Crucis. Pero dahil sa baybayin ni sinagawa, dinig pa rin nila ang banayan na paghalik ng alon sa puting buhangin sa 3 oras nilang paglalakad at pagdarasal. Yun ang panata ko, lagi na sumama, yearly po. Subasama po talaga ako kahit dalawa yung bit-bit. Ayon sa kura paroko ng simbahan, nasa mahigit 500 ang sumama sa Via Crucis na sakripisyo katulad ng ginawang paghihirap ni Jesus. Ako naman po ay masaya dahil ang mga turista na nagbabakasyon ay yung mga talagang Katoliko
ay walang bakasyon sa kanilang ugnayan sa Panginoon. At ito rin ang very inspiring, no, sa kanila kasi nagsusumikap din sila na mag-join sa ating celebration na ito. Ang ibang pamilya naman na nagbakasyon dito, nakibahagi sa taunang Stations of the Cross. Part of the, naman po siya natin, sacrifice para po kay God. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News, Kim Salinas, Nakatutok, 24 Oras.